Welcome back to our video for today. Gagawa tayo ng ating parang dessert. Ayan. So, meron tayong gata and mango and some sticky rice or glutinous rice. Gagawa tayo ng sticky rice. Ito ay, ano guys, natikman ko siya sa Singapore. So, nagki-crave ako. So, gawa tayo guys. Ayan. So, Thailand, ano to eh. Recipe o dessert. Ayan. So, famous to guys sa Thailand. Pero yung tawag nito, ano eh, sticky rice. May partner yan siya na mango. So, papakita ko sa inyo mamaya. First, puhugasan natin yung ating glutinous rice or sticky rice. So, kailangan daw, hugas na hugas talaga. Yung puting-puti na siya. Kasi diba, kasi yung mga malagkit o nabibenta na mga bigas, lalo sa mga tindahan, matagal siya naka-display. So, maraming dumi or mga kung ano-ano dyan. So, dalawang taka lang ito yung aking gagamitin. Kasi marami na yan. Hanggang luminaw yung kanyang sabaw o kanyang tubig. Ayan, medyo malinis na yung medyo parang ano na kristal na yung kanyang kulay. Ayan, hindi na siya ganong halata kasi masyadong malayo yung ating ilaw. And then lulutuin na natin siya, lagay natin sa ating rice cooker. So recommended talaga guys na iluto siya sa rice cooker. Ayan, yan yung ating rice cooker. Yan tayo magluluto. And some guys, parang binabalot pa nila ng tela. Ayan, cotton. Para hindi talaga masira yung grains ng palay. Yung hindi ba masira ba yung kanyang yung butil niya. So, yung iba nilalagay talaga sa parang cotton na tela. Pero wala tayong available. So, ganito na lang gagawin natin. Ayan na siya. So, wag masyadong, guys, lagyan ng tubig. Tamang-tama lang siya. Hindi siya basa. So, wait natin hanggang maluto siya. Then, gawin natin yung ating next steps. Habang nagluluto tayo ng ating sticky rice o ating glutinous rice, ay gagawa tayo ng kanyang pandagdag na pampasarap. So, prepare ko guys, gumamit talaga ng fresh na gata na talagang bagong piga. Pero dahil nga hindi siya available ngayon, so ito lang yung sa pouch, yung Mama Coco o yung Coco Mama fresh gata. So, yun yung gamit ko. And then, maglagay tayo ng sugar. Ayan, sugar guys. White sugar. So, ano lang siya. Hindi siya isang cup. Parang more than sa half. 3/4. Ayan. So, ayaw ko nang medyo masyadong matamis. So, depende sa inyo guys kung gusto nyo maging matamis o sobrang tamis o katamtaman lang. It's up to you. And then, lagyan natin ng konting asin. Ayan, konti lang para mabalance natin yung kanyang lasa. Ganyan naman guys, no? Pag nagluluto tayo, maglalagay tayo ng konting asin.
pag-more sa sugar to ano guys, to balance the taste of our cooking, kung ano yung niluluto natin. And then mag-on lang tayo ng medium or low fire hanggang ma-dissolve yung sugar natin. Para makasave tayo ng time natin habang pinapaluto natin yung ating kanin na malagkit. So, ito pala ay Thai sticky rice with mango. Ayan guys, kung tikman nyo to sa mga Thai restaurant, ay nako, makakalimutan nyo yung pangalan nyo. So, first time ko ito na tikman sa Singapore. Ayan. Napaka-famous nito guys sa Thailand. Ayan. So, ayan na. Kailangan talaga guys ma-dissolve yan. Hindi pwedeng buo-buo yung sugar. So, ang need natin gamitin na sugar ay white talaga. Kasi kung brown yung gamitin natin o wash sugar, ay mag-iiba yung kulay ng ating sticky rice. So, after that, pag na-dissolve na yung ating sugar, i-rest lang natin yan at antayin natin maluto yung ating rice at gagawin natin yung next steps. It's time to prepare our toppings. Mango. So, para pag-ready ng lahat, i-order lang tayo ng ating Thai sticky rice with mango. Yan. So, gawin na natin ito. So, yan na guys. Ang sarap ng kanyang kulay. Ang sarap na kainin. Ayan. So, gagamit lang tayo dito ng baso para makuha natin yung kanyang meat o ang kanyang laman. And then, hiwa-hiwain na natin. Sa desire natin na laki at haba. So, ako ito yung gamitin ko, yung wine glass. So, lalagay lang natin dyan. So, parang papasok natin dyan. Tapos, ganyanin natin yung ganyan na style. Para hindi masayang yung ating mango. So, ayan guys. O, pakita ko sa inyo yan. Pasok nyo lang yan yung glass or glass wine. Hindi sa inyo guys, anong discarding gagawin nyo. Papasok nyo dyan para buo talaga yung ating mango. So, ayan na siya oh. Tips! Tips para sa ating mga nanay. Ayan oh. Ayan, diba? Para buo pa rin. Ayan. So, hiwain na natin. Na natin, ganyan. Kanyang itsura. Itsura. Longgo, ayan. And then, dyan natin siya ilagay kasi wala tayong dahon ng saging. Mahiwa yung ating mango. Susunod natin, i-check natin ang ating glutinous rice. After hour, ayan, yun na yung ating glutinous rice. Luto na siya. And then, ita-transfer natin siya sa ating niluto na gata with sugar and salt. So, tips guys, dapat gumamit tayo ng kahoy para hindi siya didikit. Yung kahoy, lagyan natin ng butter o margarine para hindi magdikit yung ating sandok sa glutinous rice. Ating next steps, make sure yung ating gata ay luto. Napakuluan siya guys. Yung ready na siya kumulo. Yung isang kulo lang. Then off na natin. And then, pag ready na ang ating rice, so, transfer na natin siya. Yan o. Diba? Transfer na natin siya sa ating niluto na gata. Ayan. Diba? Hindi siya ganong dumikit guys. So, busin lang natin yung ating glutinous rice. Ilagay natin dito sa ating niluto na gata. So, ayan na. Empty na yung ating rice cooker. So, dito na siya. Andito na lahat. So, i-mix natin guys slowly. Ayan. Slowly natin i-mix. Para ma-dissolve yung ating gata doon sa loob. So, kailangan guys, yung gamit natin kahoy talaga para hindi masira yung butil ng ating yung ating rice o ating glutinous. Kailangan ma-dissolve talaga sa ating niluto na gata.
So, ito ay 2 taka lang guys na glutinous rice. Kasi, pag sobrang dami, hindi rin na mauubos. So, depende sa inyo guys kung ito ay pang tinda nyo, pang negosyo. Depende sa inyo. So, ito ay pang family lang. Ayan, pang dessert namin. Ayan. So, after that, pag na-dissolve na lahat, ayan. So, tatakpan natin guys. Kailangan natin takpan ito ng 10 minutes. So, takpan muna natin. Then, babalikan natin mamaya. 10 minutes, guys. After 10 minutes, i-mix natin ulit. Ayan, ganyan na yung itsura niya, oh. Parang natuyo na siya, no? Sarap na talaga ang amoy. So, i-mix natin ulit. Mix. Dissolve natin ulit kung may mga tira-tira pa dyan na gata. Ayan. Pero dandahan lang tayo para hindi masira yung kanyang beauty. Ayan. So, after natin ma-mix yan, takpan natin ulit ng 45 minutes. Takpan natin ulit. At see you later after 45 minutes. Ayan. So, after 45 minutes, gagawa na tayo guys. Prepare na natin yung ating finished product. Taran! So, yan na guys, yung ating Thai sticky rice. So, kung meron kayong sesame seeds, pwede nyo gawing roasted. Peanut, depende sa inyo guys kung ano ilagay nyo na toppings. So, gumawa ako ng ang padagdag sarap. Ayan yung ating coconut milk with salt and little bit of sugar and then salt para maging balance yung ating lasa dyan. So, yan lang guys. Simple but very yummy. Ating Thai mango sticky rice. Thai sticky rice with mango. Thank you for watching. See you in my next vlog.